Good morning ulit mga kabisikleta at muli ay may isi-share na naman tayo sa inyo na bagong ride natin, no? Ginawa natin ito na nakaraang Sabado at sinubukan nating pumanik, no? Ito ay Antipolo, no? And then manghabang parang sa Angono, Rizal. Sa ride na ito, papakita natin sa inyo ang rota na dinaanan namin and yung actual na pagpanik. So sa ride na to, this time grupo kami. I think we are 8 yata all in all. And nagkita kami, no? Nag-start kami ng ride. Dito na natin sinimulang buksan yung ating GoPro. When we were in Buendia na, no? This was Buendia to BGC Bridge, no? Kung mapapansin nyo, nasa ibabaw na tayo ng tulay dito. And yan, papunta na tayo sa BGC dahil may isa pa tayong kasama na dadaanan doon. Ito si Angel, no? Ayan, kung napapansin nyo, yung naka-folding bike na yun si Nigel, no? Galing pa yan ng Mandaluyong. Kasama yan ng ating mag-partner na ka-ride, no? Tandem na si Ivy and Norman. But before we proceed, mga kabisikleta, I'd like to invite you all na sana mag-like kayo and mag-subscribe na rin sa ating YouTube channel at click na rin yung notification bell, ano, para naman ma-notify kayo every time na meron tayong mga rides na i-share sa inyo. So maraming salamat po and hopefully, no, maka-gather pa tayo ng mas maraming mga viewers. So maraming salamat po, no, at ito nga po, no, diretso na tayo sa ride natin kaagad. Kung mapapansin ninyo, medyo basa, no, yung kalsada because yung time na yan, palagay ko bumuhos na yung mga malakas na ulan, no, early on. And pasalamat naman kami dahil all throughout the ride malamig ang panahon. Ito, kumanan na kami after ng bridge kasi itong daan na to, we are heading to Makindi, no? So ang rota namin kasi dito is Taguig BGC, no, going down to Lower Taguig and then pasok kami ng C6. Now from C6 diretso kami ng Taytay. So kumanan kami doon sa Taytay and then we went straight. Pagdating namin sa probably 2 kilometers yata yun, we turned left, no? Ito na yung papunta na ng mahabang parang. So at this point in time, hindi namin alam, no? Especially ako because I'm a newbie pa rin pagdating sa pagbabike. Nung sinabing ang ride is going to this place, no, sa Angono, Rizal, which is I think part pa rin yata ng Antipolo, we were told na mahabang parang yung aming pupuntahan. And sabi ko nga ba, first time kong narinig yan. So what I did, I made a little research. Tinignan ko sa YouTube kung ano nga ba ang klase ng ride meron dito sa mahabang parang. And yung medyo na surprise ako kasi medyo relentless pala, no, tong mahabang parang because tuloy-tuloy pala siya at mahaba, no, na paahon and ang gradient pala daw ay umaabot ng 20 to 28 percent. So to me this is new. So ang pinakamataas ko lang narating na ay yung
Red Pal, Palace in the Sky, and itong Cardiac Hills, no, sa Silang Cavite, and yung Dabilan, no. So ito lang yung mga ahon na narating natin, and this is the first time na lumayo tayo, no. So this is part na of Antipolo, no, and Rizal. So kadalasan nasa south lang tayo. So kung ano-anong mga ahon ang pinapanik natin doon, pero not as tall and not as high, no, as itong mahabang parang. So right now, nakikita nyo sa video, nasa heart na tayo ng BGC, o nasa loob na tayo. And shortly after this, actually dumaan tayo ng Burgos Circle, and then lumabas tayo yung sa kanyang main road, and then dumiretso tayo ng McKinley. Ano nga ba yung dun tayo sa gilid ng sementeryo ano ba yun, Everest ba yun, yung sementeryo na yun? Well, actually yun, tapos tumawid kami ng ilalim ng C5. So we initially, ang usapan is pupunta ng Bikutan from Makati, and then from Bikutan pasok kami ng C6, to which parang medyo malayo na masyado. So we decided na dito na lang, ano, sa McKinley, at tawid ng C5, and then going to Lower Taguig, and then ayan, nandiyan na kami sa Lower Taguig at this point, and maya no, kakanan na tayo dyan, papasok ng C6. Sa C6 pala, medyo hindi na tayo nag-video roon dahil actually meron tayong video, no, skip na lang natin because medyo hostile, ano, yung mga drivers natin dito sa may C6. Medyo delikado dahil daming jeep, and daming mga tricycles, dami ring mga motorsiklo, no, na talagang yung iba nga pipinahan ka pa para lang tumabi ka, no, to which nasa tabi na naman tayo. Yung nga lang very hostile, ano, yung mga driver dito sa area na to. Kaya kung dadaan kayo dito, mga kabisikleta, take all the necessary precautions, no. Make sure na nasa tamang lane kayo, at kung magche-change lane man kayo, make sure na titingin kayo, no, sa gilid o sa likod. At kung may budget din kayo, bili kayo ng magandang ilaw, ano, especially sa likod, yung stoplight o red light, para safe palagi ang travel natin. So ito, at this point sa video na to, nag-stop by kami muna to rehydrate dito sa ano bang tawag dito, sa Shell Select, to rehydrate, and at the same time hintayin yung isa na lang naming kasama na si Bush, ano, kasi siya ay nanggaling pa ng Las Piñas yata, at yan, nagkokontakan na sila ni Brother Enrico, and nagbigay na kami ng direction na dito namin siya hihintayin. So habang hinihintay namin siya, yan, nakapag-CR na rin kami, and at the same time nakapag-rehydrate na rin kami. I remember si Brian, no, which is kasama ko dito sa loob ng Shell Select, bumili ng hopya. Kaya yun, medyo na-nourish tayo ng konti, no? Nakakain tayo ng hopya at nakapag-rehydrate. And then nung dumating na si Bush, probably mga 10 minutes, ano, dumating na siya. And then we proceeded ulit, ano, sa aming biyahe. And then ito na yung lumampas na kami ng Taytay nito. Kumaliwa na kami, no, going to Angono.
And ito na yung approach ng mahabang parang, no. I never thought na ang approach pala nito ay mataas na rin, no. Nagkamali nga ako dito dahil nagsuot ako ng puting jersey na medyo basa palagi yung yung kalsada, kaya iwas ako ng iwas sa putik. Alam mo na kasi puting jersey natin ayaw maputikan. But anyway, eto kung mapapansin ninyo, pataas na kami ng pataas, pakunat na ng pakunat. Yan, nasa harapan ko yan si Ivy, no. She came from all the way from Mandaluyong, no? And ayan, si Brother Enrico nasa tabi ko na sa gilid. Eto na, panik na kami. So eto actually yung unang akyat, no, approaching mahabang parang, and makunat ito. Actually mahaba rin siya na pataas, no, medyo banayad siya. Kaya from here medyo na-stretch na yung lungs namin, no. Medyo uminit na rin yung mga tuhod namin. So magandang magandang warm up para maging kondisyon tayo ng konti pagdating sa taas. Now, based dun sa YouTube na ni-research ko, no, actually nanood ako ng maraming videos ng ibang mga maliliit nating mga YouTube na vloggers, By the way, ito po palang ginagawa ko normally, no. Pag nakita ko po yung vlogger na maliit pa lamang at wala pa siyang masyadong mga views and subscribers, nagsusubscribe po ako sa kanila at nag-view rin po ako sa kanila para matulungan na rin naman natin, no. Sana kayo din, kung if ever mapanood din ninyo, I hope na mag-subscribe din kayo at mag-like na rin kayo, mag-view na rin kayo. So somehow that way nagkakatulungan tayo mga maliliit na vloggers. So ito yung parang huli, no, dulo na ito ng akyat, approaching yung mahabang parang. Sabi nga ng mga vloggers sa YouTube, ang tawag nila rito ay unlibudol. Unlibudol kasi parang very deceiving yung kalsada. Kasi akala mo, no, pag-ahon mo, akala mo sa dulo meron ng recovery, pero pagdating mo dun sa dulo, mas mahaba at mas mataas pa palang akyat. So based on my experience, yung pinanig ko to, wala siyang recovery. Ang recovery lang niya pagdating na roon sa taas na kung saan meron na doon sa taas yung mahabang pababa at mahabang pataas na naman. Kaya nga ang term na normally ginagamit ng mga vloggers dito ay yung unlibudol, no? Itong mahabang parang. So at this point, ito tinuturo na sa amin ni Bush yung kalsada. Sinasabi niya pagdating doon sa kanto na yon, yun na yung ibabaw ng bundok na yan, yun na yung kalsada na papanikin namin. So ewan ko nga ba bakit hindi ko pinokus yung niya, dahil umiinom yata ako ng water at this time. Yan. So yan ang tinuturo na ni Bush. Ayan, kalsada yan, natatakpan lang po ng mga puno. And by the way, ito may ilog or may creek sa baba namin, malalim po yan. Yan. So naalala ko lang, no, when I was watching yung mga videos sa YouTube, maraming nagpapayo, no, na sabi nila ang tamang diskarte going up dito is to conserve energy,
no, sa unang panik, wag mo agad ito todo, no. Hangga't maaari kaya mong magpahinga habang umaakyat, you do that. Sapagkat totoo nga naman pala talaga, sobrang haba nito na pataas. Kaya yan, ito na po, magmasid po tayo. Pansinin po ninyo, pagkaliko namin sa kanan, yan, pagliko namin sa kanan, ito may mga sasakyan na bumababa eh. Ayan, si Bush, medyo nagpaiwan siya. Tapos kami ni Brother Enrico yung nauna. No? Kung mapapansin ninyo, ang takbo nila mabibilis agad eh. No, in fact, naiwan nga ako dito at this point. Ayan, si Birit na kagad tong si Brother Enrico, which is gano'n naman talagang style niya. No, inaatake niya talaga yung mga parte ng ahon because sabi nga niya ay hinahabol niya raw yung kanyang pagod so that yun maging maayos yung kanyang climb. Yung umovertake sa akin na naka-helmet na orange na yan, that is Norman. Si Norman pala is an athlete also. I think triathlete yata ito eh. Kaya kung tingnan mo yung pedal niya, yung speed niya, ang bilis. No, at yung partner niya na si Ivy, ang alam ko ito ay water polo ba ang tawag doon? Ano nga ba yung underwater hockey? Water hockey, no? Yung hockey under water. So, yun siya. Kaya kung mapapansin mo, yung lungs itong si Ivy, probably matibay na, no? Malaki na because, syempre, pagka naglalaro ka ng hockey underwater, talagang yung hininga mo dito kailangan mahaba. So yan si Ivy, no, ito yung sinasabi ko. Kung pansinin niyo yung kanyang pedal ay talagang bilog na bilog, ano. And then ito, overtake na rin sa akin si Brian. By the way, si Brian bago pa lang ito gumagamit ng mountain bike. No, parang wala pa yatang 1 month or a little over 1 month na siya. Ang talagang nitong si Brian ay road bike. No, kaya pag naka-road bike ito, nag-aakyatan kami, ang lakas niyan. Now, ngayon, nag-i-start na siyang gumamit ng MTB kasi every time magra-ride kami, lalo na nung nag-cardiac kami, kasi sa cardiac merong mahabang part doon na gravel, rough road. Medyo lugi siya doon. Siya lang nga naka road bike at that time. So sabi niya nga, naku, medyo argabyado ako pagdating sa rough road, kaya bumili siya ng trek. I forgot kung anong trek yung kanya. Trek na Marlin ito parang 8 yata yung kanya. Ayan. So tapos yung isa na naka folding bike na yun, nasa kanan ni Brian. Ito si Nigel, no? Kasama din ito sa grupo ng taga Mandaluyong na sila Norman. Now, kung mapapansin mo, yung cadence ni Nigel parang bumibirit na siya, no? Talagang ubos lakas na ako naman, on my part, kaya kung mapapansin mo, lagi nila akong nauunahan. It's because I'm conserving, no? Kino-conserve ko yung energy ko dahil ang pagkakaalam ko nga relentless, no? So walang tigil yung akyat dito. Yan, kung mapapansin mo, may siko dyan. So akyat pa rin yan simula nung kumanan tayo kanina mula sa ating pahinga. Yan, puro akyat na siya. Ito si Nigel, kung mapapansinin mo, siya yung mabilis kanina umovertake sa akin. So medyo kinapos na. So siguro nagre-recover na siya dito. Then later on mamaya sasakay na uli yan So yan, okay naman na maglakad din tayo, mag-rehydrate, konting pahinga. And then panik na naman. Ito kung mapapansin nyo, ang haba na naman So talagang walang tigil ang taas niya talaga. Si Brian, when we were climbing, nung nadikit ako sa kanya at nag-overtake ako sa kanya,
At pati pagdating namin sa taas, tinitingnan niya yung kanyang computer. At lumalabas dun yung time na nasumpungan niyang tingnan was 20% yung gradient ng 20%. So, medyo mataas na. And sa YouTube, ang sabi nga ay nasa 28% daw yung pinaka-peak niyan. So, eto, medyo malayo pa yata tayo sa pinakadulo nito sa taas eh. So, kasi as I recall, sobrang haba nito eh. Medyo nakakapagod talaga. So, eto si Brian, yan medyo nagre-rest na rin siya dito eh. Kaya medyo ano na siya, medyo bumagal na. While ako naman, yung takbo ko is constant lang ako. Kasi nag-conserve ako ng energy, and at the same time nagpapahinga rin ako habang umaakyat. So eto, sino nang nakikita ko dito sa harapan ko? Si Bush. So kung mapapansin nyo, si Bush dito at this time medyo bumabagal na rin siya. At kung makikita mo yung speed niya, no, pati yung direction niya, medyo parang siya merong mini na tumatahi na, no, pero maliliit lang. And tong part na to, may mababangga pa siyang tao eh, you know. So sana lang sa mga kasamahan natin, especially sa mga tumatambay, no, nagpapahinga sa ahon, maganda rin na be considerate with other fellow bikers, kasi yan mawawala sa rhythm yung mga yung mga bikers, and at the same time baka masaktan pa. So ingat-ingat lang din tayo, no? Yan, kung napansin nyo na unahan na natin si Bush kasi palagay ko nagpapahinga na rin siya dahil medyo mahaba pa yung akyata natin dito, kasi hindi natin alam kung hanggang saan yung peak nito at kailan, no, yung recovery. Kaya ako conserve lang din ako. Ayan, meron batang nag-overtake sa akin, mga lodi yan, yan lalakas eh. Makikita mo naman sa katawan nila, ang papayat, ang gagaang. So lakas talaga sa akyatan. Yung naka-green na yun, kung makikita nyo, yan si Ivy. Medyo bumabagal na rin yung kanyang takbo. So medyo lumalapit na rin tayo. Kaya lang ako at this point, nagpapahinga na ako eh. So hindi ko kasi alam kung hanggang saan pa yung ahon nito. Pero at this point yata parang malapit na kami sa taas eh. So makikita mo na yung ayan, medyo kakaliwa pa kami ng konti dyan, no? Pagkaliwa mo, pataas pa din siya. Ito si Ivy, medyo bumibilis na naman. Ako din, medyo bumibilis na rin. Tapos pagdating doon maya-maya, magpapahinga na naman ako para makarecover sa glit. Tapos atake na naman. So eto, habang lumiliko ako, iniisip ko dito baka mas tumaas na naman ito eh. Kaya at this point medyo pahinga ako. Kaya may nakaupo pa sa gilid, medyo may edad na yun, senior citizen na siya. I think later on sa taas nakausap ko din yan, taga rito lang din siya sa Angono. So parang to him, parang everyday yata nag-ano na siya, nagbibisikleta rin dito sa area na to. So meron tayong naka-road bike na nakikita na tumatahi na rin siya, oh. So pag gaganyan, senyales yan na pagod na at nagpapahinga na siya. So by way of tahi, so tatahi na siya para makarelax yung kanyang mga legs, no? Ayan, kung mapapansin nyo si Ivy, unti-unting nawawala na, no? So lakas talaga, loady talaga to eh, si Ivy, no? But anyway, kaya pa lang kasi medyo malapit na kami doon
sa peak nitong unang climb na to, parang inabot din yata kami ng 12 to 15 minutes papanik, o baka 20 pa nga eh. So I'm not really sure, hindi ko naman na-check, pero sa pakiwari ko ay napakahaba nung panik na to, at walang pahinga, dire-diretso, at pataas pa siya ng pataas eh. So eto, kung mapapansin ninyo, medyo gumitna na ako kasi yung sa gitna nito medyo mababa yung gradient eh, kumpara mo dito sa labas. So maya-maya tingnan mo, gigitna na ako. Isang technique din pala yon sa pagpanik, no? Titingnan mo kung saan yung mas mababa ang gradient, pero titingin ka rin dahil may mga sasakyan din namang dumadaan. Pero kung safe ka naman, feeling mo, takbo ka doon sa lugar na kung saan mas mababa yung gradient. So ayan, kung mapapansin mo, mas mataas sa kanan, tas itong gitna mababa. So dito ako lumugar sa gitna para hindi ako masyadong malaspag, ano, at yung takbo ko rito chill lang eh. And ito, pagdating na sa bandang dulo, ayan, makikita mo nakahinto na silang lahat. So ayan na, dito na yung lugar na kung saan magre-recover muna tayo. Pahinga natin yung ating mga legs, and then mag-rehydrate din tayo dahil hindi rin biro itong natin na to, itong pinanik natin na ito. Yan, so si Brother Enrico, siya yung saka si Norman, sila yata yung first dito mga first honor, no? Pagdating sa akyatan na to. Kasi ito sila Mano, ito yung mga na-meet natin sa taas ng mga bikers din na ayan, sila yung nanggaling pa sa kung saan merong from Antipolo, ayan, sa Binyan, meron din from Caloocan, sa Pangabay, Baliches, Quezon City. Ito yung grupo natin. So ito, nagkakasiyahan kami rito kasi uminom kami ng buko. Yan, nagpe-prepare kami for the next na ahon. So mamaya makikita ninyo kung ano yung tatawirin natin, meaning pababa siya kasi, and then tataas naman siya. Yan, si Mano, Lucas, sino pa ba ito? Itong mga bata, parang naglalaro lang eh, oh. Parang yan, hindi muna natin nilagay yung audio nila kasi nagkaroon tayo ng audio problem dyan. Kaya ito, nagre-redo tayo ng ating voice over kasi medyo malabo at naglalag, yung una nating voice over. So we have to redo it para rin naman sa sa kapakinabangan ng mga nanonood. Ito yung mga grupo ng mga bata eh. Ito mga mukhang mamaw na itong mga to. Lalakas na itong mga to. Mga bata pa kasi, tingnan mo yung katawan, ang payat. So, ano pa ba? Yan. Ito mukha na nahihilo na si brother. Tapos ito, hinintuan natin itong mga nagtitinda sa taas ibabaw. So ito, mga masisipag na mga kababayan natin na nagtitinda on a weekend. So kaya pag nakakita kayo ng ganyan, suportahan natin, bili tayo kahit na maliit na bagay lang. Tapos may mga itlogan dito, yan, merong kapihan, merong mami, mga instant mami noodles. Ito, nakausap natin yan, I think si Mang Jose yata yung naka-red na yun, siya yung taga Caloocan. So and then ito na yung mga bata, ito yung mga grupo ng mga malalakas sila, mga naka-road bike sila. So nagpi-prepare na rin sila.
habang nagpipicture. Ayan, kung makikita mo yun, oh, bababaan natin yun. And then, tataasan. Ang pagkakasabi sa atin dito, parang nasa mga 4 kilometers daw ito eh. Itong pataas na ito. So, hindi kasama yung 3 kilometers pala, hindi kasama itong pababa na ito. So, mamaya pagbaba natin, i-video natin yan. Titingnan natin kung paano atake yung gagawin natin dyan. So, at this point, nagsisimula nang magbabaan yung mga kasama ko pa isa-isa. Yan, ako na lang ang nahuli. Kasama ko si Brian, yun yung nasa una. Naka-orange. So, kami yung magkasunod na bumaba dito. And, alam ko habang bumabuelo na ako dito pababa, bigla may tatawid pa sa akin. Ito. Yan, no? So, sana ingat-ingat din tayo mga kabisikleta, no? Huwag sanang ganon. Dahil baka makadisgrasya tayo. Hindi naman mura yung mga bisikleta natin. Kaya, ingat-ingat na lang din tayo. Laging mas sinasabi, be considerate na. So, eto na, bumababa na tayo. By the way, no, sa aking computer sa bike ko, minomonitor ko yung speed ko. Hanggang ano lang ako dito eh. 52 kilometers lang yung top speed ko. So, hindi na umakyat doon eh. Kasi hindi na ako nagpreno dito. Kasi safe naman siya, maluwag. Wala namang mga sasakyan, wala rin bisikleta ako na ino-overtaken. Actually, nag-iisa ako nung bumaba ako. So, na-monitor ko na umabot ako ng 52 kilometers per hour. Yan. And then, itong nasa harapan ko, still ay si Brian. Halos nauna lang siya sa akin sa pagpanik namin. And again, ako naman, ang diskarte natin dito, chill lang tayo. Kasi hindi ko alam kung gaano kahaba ito, and I'm not expecting na maikli ito kasi based dun sa nakita ko sa YouTube, mahaba ito, no, saka mataas. So, isang tip din nga pala, no, sa mga kapwa natin ng mga baguhan din, pag aahon tayo, no, especially kung hindi natin alam kung gaano kahaba, we don't know what to expect, ano, first time nating akitin, maganda na mag-conserve lang din tayo. Huwag tayong umatake muna and then pahinga. So, maganda yung constant na takbo. Preserve ka lang sa pace mo, yung energy mo, huwag mo masyadong ubusin. So that pagdating mo doon sa pinaka-peak niya or malapit na, still, no, meron ka pang energy na magagamit. Like, for example, this instance, at this moment, kasi medyo mahaba na rin. Pero kung nakikita mo yung dulo, ang taas pa din yan, saka malayo, no, mahaba pa rin. So, ako on my part, what I did here, talagang conserve lang ako. No, ang speed ko yata dito, nagre-range from 10, ganyan, 9, 8, 7. Parang nag-4 pa yata ako dito eh. So, yan. Tapos, kung sa another tip pala, no, pagka papanig tayo, ako normally, ang ginagawa ko, no, hinahanap ko yung aking sweet spot, ano, yung comfort zone pagdating sa cambio o sa sprocket. Nung newbie pa ako, ang antimanong ginagawa ko pag nakita ko na yung mataas na papanikin ko, nagka-cambio ka agad ako dun sa pinakamalaki ko na cassette, no, o yung cogs, ano. And then ayan, pedal na ako. Magaang nga siya, pero halos hindi na ako umaandar. No? So, parang ang taas ng effort, pero very little naman yung distance na na-achieve mo. Kaya, sabi ko noon, lagi akong kinakapos pagdating sa gitna, kasi pagod na agad. Saka, ang pedal ko noon ay very intense. No? Kaya, nauubos agad ako. So,
Ayan, itong makikita natin, si Nigel yung naka-brown. Tapos si Ivy naman itong naka full sus na kulay green. I think na puncture yung ano niya dito yung kanyang tire sa huli. Actually nakita natin na may pako yun later on, pero since tubeless naman siya, so yun lang kinaganda pag tubeless, hindi agad umiimpis yung gulong. Slowly, gradual yung pag-impis niya, kaya pwede ka pang makarating sa mga vulcanizing. Or if ever na lumambot na siya, hindi na kaya, pwede mo pa siyang bombahan, titigas ulit yun, so magagamit mo pa ulit siya. So later on, mamaya yan, meron kaming vulcanizing na madadaanan. So now, eto si Nolly naman, yung mauunahan natin. Ito medyo struggle na rin kung makikita mo yung pedal ni Nolly dito, hindi na bilog, pero lakas pa rin, tadyak pa din So siguro medyo pahinga na rin siya, kaya medyo nag-slow down na yung speed niya. And then itong si Brian, I think he's doing the right thing na ngayon, dahil very na siya, yung very conservative na yung approach niya, hindi na siya bumibilis, hindi na rin siya umaatake, so more on constant na rin siya, so nagpapahinga, at yun, merong overtake sa atin, lakas. Ano bang sasakyan nito? Para mountain bike din ba? Yun, mountain bike din. So yun, tinatayuan niya lang kami, saka overtake na rin siya kay Brian. So tayo naman siguro yun parang madalas na dito yun, kaya alam niya kung saan na-atake. Mamaya makikita natin yan, nagpapahinga na rin sa taas. But ito dito parang nagku-4 na yata ako dito, or 5 na speed, or 6 kaya ganun, kaya nagcambio na ako dito, dahil medyo bihirap na. Kung makikita mo si Brian, constant na rin yung takbo niya, hindi na siya bumabaga, hindi rin siya bumibilis, so ganoon. So tama na yung approach na ginagawa niya, so napapahinga na rin siya habang umaakyat. Tapos sino ba to? Si Brother Enrico, nadaanan natin siya. So tumitingin-tingin yata siya ng properties, kaya bumaba siya doon. Kita ko siya umikot kanina so parang galing na sa taas, bumaba, tapos tumingin ulit siya. So I'm not really sure. Tapos ito, meron pang aso sa gitna, laki ng kanyang salat. So ito, at this point, parang malapit na yata kami sa taas ito So naalala ko maraming tuyong dahon dito. Yan, ito na nga yun. So bababa na tayo dito, kasi ito na yung part na kung saan tigil na yung pagtaas namin. Tapos nandiyan sina Angel, sino pa ba yan, si Brian, ako. Naghihintay na lang kami ng mga susunod na papanik. As I recall, si Norman, nung dumating siya dito sa ibabaw, sabi nga namin sa kanya, si Ivy, medyo na flat tire, na flat tire siya, at actually na flat tire na puncture pala yung kanyang kanyang gulong sa likuran. So kaya binalikan pa ni Norman yan pababa. Tapos pagbaba nila, nagpalit na sila ng bisikleta, kasi mabigat na yung mabigat na yung rope, yung full sus na bike ni Ivy, because lang siya, kalahati ang hangin. And then dito, moving forward, binilisan na lang natin ang playback. So ito yung palusong na going to Antipolo from Angono, Rizal. Baba kami dyan, bilis din namin dito.
then diretso na kami ng ito yung part na nagkaroon kami ng confusion dahil parang originally yata pagdating sa dulo babalik ulit kami, no, papuntang Taytay na naman and then C6. Pero ito yata nagkaroon ng changes dahil parang kakain na lang doon sa Antipolo Church. Ayan, ito, approaching na kami ng Antipolo Church. Actually marami pa rin kaming ahon na dinaanan bago namin narating ito. So para mag-aalas 12 na yata itong oras na to. Kaya kung mapapansin nyo yung mga pedal na yan medyo pedal ng pagod na. Look at Angel, biglang bumilis si Bush maya biglang lilitaw si Brian. Ayun, yan, nag-uusap kami ni Brian yan parang sabi ni Brian parang sprint na yata finish line ito. So biglang bumilis na bumulusok si Bush. Ako naman ang kanilang cameraman. Pagdating dito muntik pang mabangga ni baba ng bike si Norman, I'm sorry, si Brian. Ayan, sinasabi niya biglang liko, biglang preno. Yun, so ito, kumambyo ko na malaki dito kasi ayoko nang mapagod para hindi na magkaroon ng tension yung pedal ko. Tinodo ko sa malaki yan. So yun, so nandito na tayo sa simbahan ng Antipolo. Yan, so ginawa lang naman natin dito ay picture. So later on makikita nyo, pinost ko na rin yung mga pictures na kinuha natin dito. Yan, madaming bikers dito, daming mga bata. And after ng picture, we were told na may kainan sa baba. Kaya lang we decided na dumiretso na lang. So at this point in time, nasa Pasig na kami. So fast forward tayo. I think ang next natin dito will be Buendia na. Sa Buendia, from BGC to Buendia. Kasi nagsumulong pa tayo dito from Antipolo Church, nagsumulong tayo. Yan. Then after ng sumulong, pumasok tayo ng Robinson sa Cainta, dumaan tayo ng likod ng Robinsons. Nagpasig tayo, and then labas natin is Chandesitas. Tapos yun, dire-diretso na tayo ng C5. Yan, after C5, pumasok tayo ng BGC. After BGC, pumanik tayo ng tulay ng Buendia, which is eto na yun. So, malapit na tayo sa Makati. So, dito sa Buendia, medyo mahaba rin pala to. So, parang at this point, mga nasa almost 1 o'clock na yata tayo. Almost 1 o'clock. Or past 1 o'clock na siguro. A little over 1 o'clock. Yan. So, itong tulay na to medyo mahaba din siya. From BGC ito So, BGC, tatawid ka ng EDSA. Yung flyover. And then, baba mo dito yung Buendia na. Buendia, which is in Makati. So, meron pa nga nangyari dito. Kami ay liliko na sa kaliwa sa stoplight. Meron kasing CRV na gray na gumitgit sa amin Actually, hindi kami pinadaan. Binlock yung way namin kaya napababa kami, lakad ng konti. And then you can see yung reaction ni Brother Moro. Medyo rin siya na irritate din dahil ang init na nga. Tapos hindi pa kami pinadaan. Actually ako din, nagsalita din ako dyan. Tumapat ako din sa tao. Sabi ko nga konting respeto lang dahil wala naman siyang pupuntahan at ginit-git niya talaga kami. So mamaya makikita niyo yung kulay gray na CRV. And kung mapakita mo talagang
may pagka bad driver yun dahil nung nag-green na yung talagang umarangkada siya mabilis, bumulusok eh. So we don't know kung anong case niya, baka naman nagmamadali yung baka atin ang kasal yun, no? Hindi natin alam, late na siya, baka naman siya yung groom din. So siya pala ikakasal kaya nagmamadali, so you never know. But ako ang wish ko lang, sana lahat tayo as a driver be responsible, lalo na sa oras. Kung maaga yung lakad mo, maaga ka rin umalis para hindi ka malate. Kasi otherwise, pagka medyo na-late ka na, tapos na-traffic ka pa, parang naiirata ka din sa driver eh. Kaya maganda na aalis tayo ahead of time para kung magka-aberya man, kaya pa. So ito, pababa na tayo ng tulay ng Buendia. Nasa Buendia na tayo at this point eh. So yan, kung mapapansin nyo, palusong na tayo, medyo bumilis na yung takbo natin, wala nang preno dito actually dahil gutom na tayo dito eh. Tsaka babad na tayo sa araw, no? Medyo mainit na, kahit balot na balot tayo, medyo mainit na rin. At eto na, liliko na tayo. Pansinin nyo yung kulay gray na CRV, no? Na kakaliwa yan. Maiipit muna si si Brother Moro, si Enrico. So pag maipit siya, syempre damay ako dahil ako nasa likod. So lakad siya, lakad din ako. Eto na. So pansinin nyo yung kulay gray na eto, yan. Tignan mo. Ayun, pinasok na hindi kami ngayon tuloy makadaan. Loko-loko eh. Tignan mo si Enrico, tinignan niya ng hindi magandang tingin eh. Pero ako nagsalita ako dyan. Sabi ko sa kanya, respeto sa nagbibisikleta. Ayan, eksakto naman, pagdating namin sa kanto, ayan, nag-green na. Kaya makikita mo rin siya eh. Makikita mo tong naka-CRV na gray na to. Talagang ang bilis niya, nagmamadali siguro. Kaya ganun yung manner of driving niya. So eto na siya after ng truck yata yun. Habulin niya yung truck na yun, tapos kakaliwa yan, tapos yun, bulusok na siya doon, banda noon. Nagmamadali siya. So tayo naman, Makati na tayo, so kakanan na tayo dito. So, at this point, nasa likod na natin sina Noli, saka sina Brian. Yan. Medyo sa haba rin ng tinakbo natin ngayon. Parang ilang din sa kasama natin yung pinulikat. Especially nung bumaba na tayo sa Antipolo dahil akala natin Antipolo sa taas puro pababa na, puro ahon pala yun. My goodness, actually mas napagod ako doon sa paahon na yun. Actually from Antipolo going to Masinag, akala ko ay pababa na yun, pala puro pataas pa rin. Kaya ganun yan, si Noli yung nauna, and then ito si Brother Enrico, and then ako nasa likod. Kaya tayo lagi nasa likod dahil taga-camera tayo eh. Yan, so hanggang dito na lamang tayo, magtatapos. Muli, maraming salamat sa inyo mga kabisikleta. Thank you for watching, and I hope you enjoy, sana may natutunan din kayo sa ride na ito, and I do hope na you consider din